mas talas ka nga na. Magandang ko ay ang kapula dito pinakulaklak ay namumutag ka. Bakit tayo ay sa tangalan ng alitas at may at sa batas na magkultura at may sarili ko sika. Pero biglang nagbago, dati sultan at dako, mga raha at rito, at laksa. Bakit ba tayo at sa mga Okay, kumusta po ang lahat, mga kapatid? Tayo po ay magpapatuloy sa ating talakayan. Mapagpalang gabi or araw, saan man naroon ang ating mga kapatid. Kumusta po kayo? Hello, hello, hello. Kumusta po? Yes, pagpalang sa lahat ng nakikinig at patuloy po tayo sa Kabanata 31. Nilayasan ni Jacob si Laban. Nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinamkam na niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama at galing dito ang lahat niyang kayamanan. Napuna rin niyang nagbago na ang pakikitungo sa kanya ni Laban, yung kanyang tiyuhin. So, nag-uusap-usap sila. Masyado na yumayaman si Jacob. So, ang pinagmulan niyan ay inggit din, ano? Verse 3. Kaya sinabi sa kanya ng alahayam, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita. Pinasabihan ni Jacob si Rachel at si Leah na tagpuin siya sa parang na kinaroroonan ng kanyang mga kawan. Sinabi niya sa kanila, napansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng iyong ama, hindi na tulad ng dati. Subalit hindi ako pinabayaan ng alahayam ng aking mga magulang. Alam ninyong ginugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa iyong ama. Sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. 10 beses na niyang binabago ang kabayaran sa akin, ngunit hindi pinahintulutan ng alahayam na ako ay maapi. Kapag sinabi ni Laban na ang ibabayad sa akin ay ang batik-batik, ang buong kawan ay nanganganak ng batik-batik rin. Ang alahayam ang may kaloob na mapasa akin ang kawan ng inyong ama. So nakipag-meeting siya sa kanyang mga asawa dun sa parang kung saan siya nakadestino sa pag-aalaga ng kawan. Okay. Okay, nito niya yung kanyang napapansin. Verse 10. Sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop, ako ay nanaginip. So di sa pag-aasawahan ng mga hayop, ano yan, springtime yan. Usually, di ba, spring, mga ano yan, yung first month up to second month of ng Abib, yan. Nakita ko na pawang batik-batik ang lahat ng barakong kambing. Yung sa panaginip to, no? So, ang batik-batik, sabihin, mga mixed blood. Sa aking panaginip, tinawag ako ng makalangit na mensahero ng alahayam at ako naman ay sumagot. Ang sabi sa akin, Jacob, masdan mo ang lahat ng mga barakong kambing. Silang lahat ay may batik. Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ako ang alahayam na nagpakita sa iyo sa Bethel na kung saan ay binuhusan mo ng langis ang isang bato bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panatas sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupaing ito. Umuwi ka na sa iyong lupang sinilangan. Sinabi naman ni Rachel at Leah, wala na ba kaming mamanahin sa aming ama? Di ba't dayuhan na ang turing niya sa amin? Ipinagbili niya kami at nilustay ang lahat ng pinagbilahan sa amin.
Kaya ang lahat ng kayamanang inalis ng alahayam sa aming ama ay sa amin at sa aming mga kaanak. Okay. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng alahayam. Isinakay niya sa kamelyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Pinaunan niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naipon niya sa Padan Aram at tumungo sa Kanaan, sa lupain ng kanyang amang si Isaac. Wala noon si Laban sapagkat nag-aahit ito ng balahibo ng mga tupa o shearing season, no? Sinamantala yun ni Rachel upang kunin ang mga imahe ng mga idolo sa tolda ng kanyang ama. Natakasan ni Jacob si Laban na Arameo. Hindi niya ipinaalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa bulubundukin ng Gilead at sa bayan ng kanyang ama. So, mapapansin dito na may mga idolo si Laban kasi Aramean siya, hindi siya although lahing Hebreo siya, sila galing din siya kay Iber, pero iba ang kanilang pananalig. Iba, hindi sila ang pinili. Although Aramean ay hindi yan nanggaling kay Abraham, Ibang So, nataka kasi ang nag-aahit ng tupa. Si Laban that time, sa 3 araw na layo yung ng kawan nila. So, malayo din yung kawan ni Jacob. So, hindi agad nabalitaan. Okay. Hinabol ni Laban si Jacob. Verse 22. Makaraan ng 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni na Jacob. Ayun, 3 araw pa bago nakarating yung spy o yung mensahero, Isinama niya ang kanyang mga kamag-anak at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bulubundukin ng gilid pagkaraan ng 7 araw. Nang gabing iyon, si Laban ay kinausap ng alahayam sa pamamagitan ng panaginip. Ingatan mong huwag magbanta kay Jacob ng mabuti man o masama. Okay, winarningan siya ng alahayam, Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tolda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tolda si Laban sa kaburulang iyon ng gilid. Tinanong ni Laban si Jacob, bakit mo ako nilinlang at itinakas mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag? Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pag-alis? Sana inihatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa saliw ng tamburin at alpa. Okay? Verse 28. Hindi mo man lamang ako binigyan ng pagkakataong mahagkan ng aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Napakalaking kahangalan ang ginawa mong ito. Kung sa bagay, kaya kitang saktan, ngunit hindi ko iyon gagawin sapagkat kagabi ay sinabi sa akin ng alahayam ng iyong ama na huwag kitang pagbantaan sa anumang paraan. Alam kong ginawa mo ito dahil sabik na sabik ka nang umuwi sa inyo. Subalit bakit mo naman ninakaw ang aking mga idolo? Sumagot si Jacob. Gulat si Javier. Natakot po ako na baka hindi ninyo pasamahin sa akin ng inyong mga anak. Ngayon, kung makita ninyo ang inyong mga idolo sa sino man sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang naritong mga kamag-anak natin. Tingnan ninyo kung mayroon kayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo. Nako, nakapagsalita si Jacob ng dapat siyang mamatay. Okay. Hindi alam ni Jacob na si Rachel ang kumuha ng mga idolo ni Laban. Okay, verse 33. Any reaction mga kapatid? Okay, Ayun tuloy nga, tayo. Verse kaya 33. kaya di ba nga namatay si Rachel habang naglalakbay sila? Oo Dahil nga. diyan sa sinabi ni Jacob. Oo. Oo, dapat mamatay kung sino man ang Oo. nagnakaw ng mga idolo. Okay. So, tandaan natin ang ang mga actually hindi alam ko hindi lang isa ang pagkakasala na gawa ni Rachel, Pero tingnan natin. Verse 33 tayo. Hinalughog ni Laban ang tolda ni Jacob, ang kay Leah, at gayon din ang sa 2 asawang lingkod. Ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos sa tolda ni Leah, pumasok siya sa tolda ni Rachel.
Itinago ni Rachel ang mga idolo sa loob ng upuang inilalagay sa likod ng kamelyo at iyon ay kanyang inuupuan. Kinalughog na mabuti ni Laban ang buong tolda, ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Rachel sa kanyang ama, "Huwag po kayong magagalit sa akin kung sa harapan ninyo ay hindi ako makatayo, sapagkat ako po ay may buwan ng dalaw ngayon." Patuloy na naghanap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga idolo. So, hindi nagduda si Laban at naitago ni Rachel doon sa upuan na nilalagay sa kamelyo, sa likod ng camel, yung Hmm. mga idolong yon. Hindi natin alam kung totoo nga na may buwan ng dalaw si Rachel, pero effective yung kanyang ginawang Oo. kadahilanan na pagtatago. Okay. Verse 36. So, yun, nagsinungaling pa siya dito, 36. Hmm. Nagalit ng husto si Jacob at tinanong niya si Laban, "Ano bang krimen ang ginawa ko sa inyo? Paano ako nagkasala sa inyo at ako ay inyong tinutugis? Ngayong nahalughog na ninyo ang lahat ng aming gamit, at kung may nakuha kayong ari-arian sa sino man sa amin, ilabas ninyo at hayaan ninyong hatulan tayo ng ating mga kamag-anak. 20 taon tayo nagkasama. Patuloy ang pagdami ng inyong mga tupa at kambing, at ni isang tupang barako sa kawan ninyo ay di ko pinangahasang akainin. Kung may tupang sinila ng mabagis na hayop, ako na ang nagbabayad nito. Pinapalitan ko agad. Pinipilit ninyo ako magbayad ng anumang nawawala, maging iyon ay ninakaw sa gabi o sa araw. Mahabang panahon ako nagtiis ng matinding init ng araw at lamig ng gabi. Halos hindi na ako natutulog. Iyan ang naranasan ko sa loob ng 20 taong kasama ninyo. 14 na taon ako naglingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae at 6 na taon pa para sa inyong mga kawan. Sa kabila noon, 10 beses ninyong binago ang aking partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang alahiyam ng aking mga magulang, ang alahayam ni Abraham at ng ama kong si Isaac. Kung hindi, marahil ay pinalayas ninyo ako ng walang dala. Alam ng alahayam ang aking hirap at pagod, kaya kagabi ay pinagsabihan niya kayo. Sinabi ni Laban kay Jacob, "Ang lahat ng dala mo ay akin, aking mga anak, aking mga apo, at aking mga kawan. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Ang mabuti pa ay gumawa tayo ng kasunduan. Ikaw at ako na nagsisilbing saksi sa ating dalawa." Naglagay si Jacob ng isang posteng bato bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga kamag-anak na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos, kumain sila sa tabi ng bunto ng mga bato. Ito ay tinawag ni Laban na Jegar sa Duta, at Galid naman ang itinawag doon ni Jacob. Sinabi ni Laban, "Ang buntong ito ng mga bato ang tagapagpaalala ng kasunduan nating dalawa." Tinawag ding Mizpa ang lugar na iyon sapagkat sinabi ni Laban, "Bantayan nawa tayo ng alahayam habang tayo ay magkalayo. Kapag inapi mo ang aking mga anak o nag-asawa ka ng iba, aalalahanin mo na wala man ako roon, ang alahayam ang saksi sa ating kasunduan." Pagkatapos, sinabi pa ni Laban, "Narito sa pagitan natin ang mga batong ibinunton ko, at narito rin ang batong inilagay mo. Ang mga ito ang ating palatandaan. Ito rin ang magiging hangganan natin upang maiwasan ang paglusob sa isa't isa. Ang alahayam ni Abraham at ang alahayam ni Nahor, ang alahayam ng kanilang ama, ang hahatol sa atin." At sa alahayam ng ama niyang si Isaac ay sumumpa si Jacob, natutupad siya sa kasunduang ito. Pagkatapos, nagpatay siya ng isang hayop at ito ay inihandog doon sa bundok. Nagsalo-salo sila at doon na rin nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, umuwi na si Laban matapos hagkan at basbasan ang kanyang mga anak at mga apo. Ito ang salita ng alahayam. Yada. Yada. Anong mga sasabi niyo, mga kapatid? So, mayroon bang mga katanungan Reaction? tayo, mga kapatid? Oo, no reaction. Sige. Ano tayo? Proceed tayo sa Kabanata 13. Pero sis, ano ang maidadagdag mo sa istoryang ito?
So nagkasundo rin ang magbiyenan. 'Di ba Oo. yung ano ni Jacob diyan ay naayos din niya kung ano man yun at saka nailabas niya yung kanyang mga hinanakit at saka nagkaintindihan na sila. At saka yung mga kamag-anak ni Jacob at saka kamag-anak ni Laban ay nasaksihan lahat ng buong pangyayari. So wala silang masasabi na ano na hindi pagkakaunawaan. Okay. At saka yung the right time. Yung the Oo. right time na dapat sila ay umuwi na. Kasi tingnan mo, Oo. ang mga pangyayari, niloob na rin ng alahayam, 'di ba? Na Oo. yung mga pangyayari na parang ah, nabibigatan na sila sa sitwasyon, nagkaroon na ng mga ng ibang pakikitungo yung tatay nila. So, Oo. yun na yung mga naging dahilan na pinapauwi na talaga sila ng alahayam. Pinapaalis na sila Saka doon. familiarity breeds contempt sa Oo, kumbaga oo, tapos nasasapawan niya yung kanyang mga bayaw siguro mga kapatid nung oo. ni Rachel ganyan akala ninanakawan niya saka yung ang alam ko yung isa sa mga yung mga bayaw ni Jacob tumira din si Jerusalem eh. Mhm. Kasi parang 'di ba yung kasi ang mga Aramean diyan ata tuloy-tuloy pa rin ang Ewan ko sa extra biblical ko parang sa extra biblical ko na yun eh. Parang sumama din. Anyway, ano tayo? Yun lang ba ang ano May natin? katanungan ba? Ah, parang wala pa. Malinaw naman to kasi wala masyadong Oo, binago dito oo. ang Mhm. Kasi tayo kabanata 32. Humanda si Jacob na salubungin si Esau. Okay. So, ito yan, magsasalubong na yung magkapatid na yung magkambal na ibabalak alalahanin natin na binabalak dati ni Esau kaya umalis si Jacob sa kanyang mga magulang dahil binabalak ni Esau na patayin siya dahil sa pagkuha niya ng pagkapangani at ambasbas ni Isaac. So, ngayon ang kanilang muling pagkikita after 20 years. Okay. Verse 1, nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya at sinamahan ng makalangit na nilalang ng alayam. So, meron talagang sumama sa kanyang makalangit na nilalang. Oo. So, malalaman, siguro yung mga, may idea ba kayo kung sino itong makalangit na nilalang ng alayam? Hindi na pinapalangalanan eh, no? Hindi Okay, verse 2. pinangalanan, oo. Malamang ito ay, Pagkakita, oo, si yung King Oo, Yahweh siya yung ay. Oo, Yahweh Yahweh the the Son. Son. Oo. Okay. Kasi pag sinabing ng Alahayam di ba, makalagitan nila ng Alahayam. Okay. Mm. Right hand talaga. Pagkakita ay sinabi niya, ito ang kampo ng Alahayam. Kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na iyon. So kampo, ibig sabihin marami sigurong doon, makalangit na nila ng Verse 3, nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir sa bayan ng Edom. Nagpadala siya ng advance party, Oo. Ganito ang kanyang ipinasabi. Ako si Jacob na abang lingkod mo. Patagal akong nanirahan sa Tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Ngayon, pinapadala ko ang mensaheng ito sa iyo, aking Panginoon, upang ako ay maging kalugod-lugod sa iyo. Nagpakumbaba siya sa kanyang kapatid, no? Oo. Nagkikipag-ayos. Verse 6, pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po ay nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Daming 400, Oo. parang gwardiya. Natakot si Jacob at lubhang nabahala. Kaya't pinagdalawan niyang pangkat ang kanyang mga tauhan pati ang mga hayop. Inisip niya, kung salakayin kami ni Esau, ang isang pangkat ay makakatakas.
Okay, verse 9. At nanalangin si Jacob, O alahayam ng aking amang si Abraham, alahayam ng aking amang si Isaac. Sinabi po ninyo, bumalik ka na sa lupain at ng mga kamag-anak mo at hindi kita pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po ako sa pagkikita namin ay patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong ako ay inyong palalaguin. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi. Sindami ng mga buhangin sa dagat na hindi mabibilang. Verse 13. Kinabukasan, si Jacob ay pumili sa kanyang ari-arian ng regalo para kay Esau. 20 barako at 200 inahing kambing, 200 inahing tupa at 20 barako, 30 gatasang kamelyo na may mga anak, 40 inahing baka at 10 toro, at 20 inahing asno at 10 lalaking asno. Wow. Bawat kawan ay ipinagkatiwala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, Mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsasabay-sabay. Lagyan ninyo ng pagitan ang bawat kawan. Sinabi niya sa naunang alipin, Kung masalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka, sino ang iyong Panginoon? Saan ka pupunta? Kaninong mga hayop ito? Sabihin mo, ito po ay galing sa inyong lingkod na si Jacob. Regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Esau. Actually, yung regalo pwedeng pasalubong eh. 'Di ba? Oo. Dito nag-ano yung salubong eh, pasalubong. Yung regalo. Pasalubong po niya ito sa Panginoon niyang si Esau. Sabihin mo rin kasunod na ninyo ako. Ganito rin ang iniutos niya sa pangalawa, pangatlo at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Ipinasabi rin niya sa mga ito na siya ay kasunod nila. Inisip ni Jacob na sa ganitong paraan ay mawawala ang galit ni Esau. Kung sila ay magtagpo dahil sa mga regalong o pasalubong na padala niya, ang mga pasalubong na ito ay nauna sa kanya habang nagpahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. So, nagpalipas pa siya ng isang gabi. Kasi ang kawan napakarami. So, kailangan siguro mga 3 kilometro ang pagitan ng mga Oo. ng mga katiwala, no? Hmm. Nakipagbuno si Jacob kay Satanas. Nang gabi ring iyon, ginising ni Jacob at itinawid sa ilog Jabok ang 2 niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos, maitawid ang lahat niyang ari-arian na iwang mag-isa si Jacob. So, nauna na sa ilog, sa kabilang ilog, yung kanyang pamilya at mga anak. Nang si Jacob ay nag-iisa na, lumitaw si Satanas, ang matandang ahas, at nakipagbuno sa kanya hanggang magbukang liwayway. Ngunit napigilan ni Jacob si Satanas sa isang mahigpit na paghawak. O take note sa mga corrupted translation, dito nakipagbuno si Jacob sa alahayam. Pero itinuwid ito ng mensahero. Si Satanas daw lumitaw. Alam mo si Satanas talagang lumilitaw yung pag mag-isa ka lang. Pag wala kang kasama, di ba? Oo. Alam niya kung kailan ka weakest point, di ba? Takot ka, tapos mag-isa ka, yan. Hindi siya Oo. umaatake. Okay. Oo. Verse 25. Ngunit napigilan ni Jacob si Satanas sa isang higpit na pagkahawak. So, maari siguro may physical flesh dito si Satanas, ano? Pagkatapos, nakita ni Satanas ang isang makalangit na nilalang na parating upang tulungan si Jacob. Sinabi ni Satanas, Pakawalan mo ako. Ngunit lalo pang hinigpitan ni Jacob ang hawak sa kanya. Kaya't nilinsad ni Satanas ang bukong-bukong ng paa ni Jacob at nakatakas. Ang nilinsad parang ano nga bang ano dito? Parang Oo. dinislocate ang buto, ang bukong-bukong na.
Tinanong ng makalangit na nilalang si Jacob. So nakatakas pala si Satanas. Ano ang Oo. pangalan mo? Tinanong nung makalangit na nilalang si Jacob. Sumagot siya, Jacob. Pagkatapos ay sinabi ng makalangit na nilalang, hindi ka na tatawaging Jacob, kundi Israel. Sapagkat nakipagbuno ka laban kay Satanas, ang matandang ahas, at ikaw ay nagwagi. O, dito pala pinalitan ang pangalan ni Ni Jacob na Jacob. Oo. Israel. So dito binago ang kanyang reputasyon. Hmm. Kasi nagpakumbaba siya. Siguro noong siguro may attitude din siya. Pero dito, natutunan niya magpakumbaba at saka magtiis at saka di ba? Pagtimpuhan niya, di siya kapag-away sa kanyang mga bayaw. Tapos ngayon naman, si Esau, ah haharapin niya, nandiyan yung kanyang tapang at saka pagpapakumbaba, di ba? Okay. Oo. So, iba na yung reputasyon niya. Ginawa na siyang Israel. Okay. Verse 29. Sinabi ni Jacob, pakisabi ang pangalan mo. Ngunit sumagot ang makalangit na nilalang, bakit mo tinatanong ang pangalan ko? Pagkatapos, pinagpala niya si Jacob doon. So, ah So ngayon, sa mga susunod na talata, pwedeng Israel na ang itatawag ng ang nakasulat dito sa Torah Antipan. Okay. Verse 31. Nang mapagtanto ng alahayam ang kanyang nakausap, sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng alahayam, gayunman ay buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. So sa mga corrupted Torah, sabi is balakang, pero dito ay bukong-bukong. Ang bukong-bukong yung ng joint ng paa at saka binti, di ba? Okay. Oo. Okay, meron po mga katanungan dyan, kapatid? O reaction, komento, bago tayo mag-proceed? Saan ang ating mga kapatid? Mayroong, teka ha, mag-stop sharing muna ako at basahin natin ang mga Patugtog tayo ng katanungan. Mga oo. katanungan, bakit nakipagbuno si Joseph ba? Ay, ka Jacob yan. Si Jacob ito. Oo. Bakit nakipagbuno si Jacob kay Satanas? At bakit kumonsulta si Laban sa manghuhula? Ito yung katanungan last time Ah, na hindi nasagot. Mm-mm. So, oo. bakit nga ba kumonsulta si Laban sa mangula? Unahin natin kasi last, yun last Oo. topic Yung natin. nakaraang chapter pa ito, nakatanungan. Oo, oo. Mhm. Itinanong uli, Mhm. Bakit nga ba? Kasi iba yung iba, hindi naman, wala silang nun eh. Kasi alalahanin natin, nung panahon yun, may mga fallen angels rin hanggang di ba? So, ang mga fallen angel, tinuturo, marami silang kaalaman. Sinasabi nila na tinuturo sa mga tao na may katotohanan, totoo, pero hindi yun na inaano ng pinagbabawal ng alahayam. Kasi, yung pagkonsulta sa mga manghuhula, mga ganun, parang ah, inaagawan mo, nagiging nawawalan ka ng dependence sa alay. At saka yung mga manghuhula yan, hindi mo alam kung anong espiritu ang meron. Di ba? Kahit, At saka kahit na 'di ba, Hebreo nga sila, pero hindi pa nila lubos na nakilala ang alahayam. mm So, bago dumating sa kanila si Jacob, sila ay sumasamba pa sa mga idolo. oo. So, Saka sa narinig lang, ano yung mga baka kanaan, di doon lang ba? nila narinig na na may tinatawag na alahayam si Jacob, 'di ba? Oo. Yeah, kasi, pero kapatid ni Abraham yan eh. You see, di ba?
Oo. kay ano kay Haran ay no, Si kay ano ba yan? Nahor. Nahor. Oo. Kapatid ni siguro at saka Kapatid nga ni kumbaga Abraham, pero 'di ba nung nagpakilala ang sabagay alahayam kay Abraham, pinaalis siya doon sa lugar na yun. oo, So at saka yung marahil tatay wala niya si talagang may Tera. naggabay dito sa mga kapatid niya para ituro kung sino ang alahayam. Hindi siguro sila nag-aral kay Shem ano. Kasi Oo. si ano sino nga yung tatay nila? Si Tera? Si Tera. Oo. Is ano is sumasamba sa mga idolo dahil kay ano dahil 'di ba namumuno sa kanila noon si Nimrod sa Babylon. Oo. So nakuha nila yung mga kaugalian ng mga Kanaan. Hmm. So sa Iran nga ano kasi kaya pala pinangalan ng Tera yung capital ng ano no, Hmm. Iran. Bandang Iran. O kaya oo nga no. At saka kaya sila ano ang mga kasi may mga tanggapin natin na ang mga manghula, yung, may mga ano, yung mga psychic talaga. Hindi natin maalis siya kahit nga si Jacob, di ba? Meron silang may mga prophecy, may mga advanced ano siya, mga seer, tinatawag na gano'n. Pero hindi yan inaano ng alayam kasi hindi mo alam kung anong espiritu Hmm. maaaring kasi iniiwas ng alahayam na ma-brainwash na tayo. Baka yun ang pinaniwalaan mo na hanggang mag-manifest sa'yo yun. Halimbawa, ano, mamamatay ka ng after ng ganitong buwan, ganitong oras, o mamamatay. Kasi yung pinaniniwalaan mo, yun ang magmamanifest sa buhay mo, di ba? Kaya Oo. talagang mahigpit na pinagbabawal ng alahayam yan sa mga Hebreo o sa kanyang bayang pinili, especially. Hmm. Saka yung ano mga so ano meron pang ano reaction yung isang katanungan ano nga ba yun sis? Bakit nakipagbuno si Jacob kay Satanas? Ah, bakit nagkapagbuno hindi nakapagsayaw? Nagkapagbuno kasi alam niya kalaban eh. Ano pa? Oo. Ano pa masasabi? Bakit siya nilapitan ni Satanas? Yun ang isa ding tanong yun, di ba? Bakit siya Oo. kasi alam niya mag-isa. At saka alam ng ano na siya ang pinili. Natatakot. Alam niyang natatakot si Jacob sa At saka kapatid niya. alam ng Satanas na siya ang pinili Hmm. na ano, pero may physical ano may strength nakipagbuno siya, ibig sabihin, nasa physical, ano, may flesh si Satanas dito. Oo. Ewan ko sinong tao yung So, ginamit niya, ibig di ba? Pero, sabihin, talagang literal, 'di ba, na nakipagbuno siya kay Satanas. Kasi oo, mayroong ewan ko physical sinong tao touch. yung ginamit niya. Oo. Oo. At saka ano, ibig sabihin, nagkapi niya. Nagapi ni Jacob, gano'n siya Oo. kalakas. Binigyan siya ng ano, pinagpala. Ano yung katingin mo sis, ano yun, magaganap pa tayo yun sa, ano, sa kapanahunan natin ngayon? Magagapi ba ng Jacob Israel ang kampo ng ano, ng kampo ng ano, ni Satanas? Hoy, kung talagang nagtitiwala tayo kay Aba o sa ating Mm-mm. alahayam, walang imposible, 'di ba? Oo, So sigurado dito, yun isang ano sis. din yata Sigurado ito, yun sis. Kasi isang kasama din sa script. pagsubok o Oo. para tingnan kung gaano ka katatag, gaano ano, kalaki ng pagtitiwala mo sa alahayam. Mm. So So, walang hindi imposible, rin oo. ano, okay, sige sis. Hindi rin pala, so talagang hindi totoo na sa alahim siya nagkapagbuno. Bakit magkikipagbuno Yes. alahim sa kanya? Bakit oo? So, Bakit nga kasi oo. makikipagbuno ang alahayam sa Wala siyang tao? laban doon. Yes, Walang wala laban siyang laban dun. alahayam. Oo. Oo. Makikipagbuno So, parang ano yan yan ang isang bahagi na itinuwid ng ating mensahero. Oo.
na hindi Ah, maaari na makipagbuno ang tao sa alahayam dahil oo, walang kakayanan. Alam ng alahayam na walang kakayanan ng tao, oo. di ba? Mm. Parang siguro pinanood mo na niya, no? At Oo. nagwagi nga si nagwagi si, mahilig din pala sa wrestling si Tayo. Oo. Oo. Tapos ang tawag doon, yung grip, malak na niya si Satan. Ayaw niya pa yun eh. Hanggang madaling Oo. araw ba naman, magdamag sila nagbunuhan. Oo. Na lock grip niya. Oo. Okay. So parang kung i-imagine natin na naglalaban yung dalawa, no. Oo. Sabi siguro ni Jacob, ikaw wala kang laban sa aking alahayam dahil kasama ko ang alahayam dahil nangako siya sa akin na saan man ako magpunta, sasamahan niya ako. So Oo. wala kang Pero alalahanin mo, oh, gumamit si Jacob, ang nakipagbuno siya, hindi lang siya umupo diyan at tulungan mo ko, hindi siya hindi siya sumuko at tumawag agad sa oo, talagang nag-exert siya ng effort na oo, binigay niya yung lahat. At mm, dahil sa kanyang pagkikipaglaban para sa against sa kalaban, okay, Satanas, ano, ginantimpalaan siya, pinalitan siya ng pangalan, ng bagong reputasyon na oo. Israel. Okay. Maaari din na sa panahon natin, hindi man tayo ay nakikipagbuno physically, pero spiritually talagang matindi ang labanan. Kumbaga nga, Yada. spiritual battle ang Oo. kinakaharap natin. Kumbaga, napakadali lang na sumuko ng ating mga kapatid. Lalo Mm-mm. na kapag hinaharap natin ang matinding pagsubok. So parang ganun din ang sitwasyon ni Jacob na Mm-mm. kumbaga siya ay physical talaga nakipaglaban siya. Pero sa atin naman, sa panahon natin, hindi man natin makalaban ng physical ang ang Diablo. Pero yung spiritual battle natin ay talagang mabigat. Oo. So doon tayo dapat maging kumbaga, huwag tayong susuko. Kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin, sige laban lang, 'di ba? Mm-mm. Sa tulong ng alahayam, magtatagumpay tayo kung ang ating layunin ay talagang maparangalan natin ang alahayam, Oo mapapurihan nga. natin, at talagang manindigan tayo ayon sa pangako ng alahayam. Kasi kahit kailan, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At napakaganda ng pangako ng alahayam na ang sino man na, 'di ba, so ang pangako niya doon sa Psalms 91, na sino mang nananalangin at nagtitiwala sa kanya ay makakahanap ng ano to? Kapahingahan. Kapahingahan. Mm. Mm-mm. So, napakaganda ng pangako na yan ng alahayam sa atin. Kung yun lang ang ating panghahawakan, ay talagang hindi tayo matatalo ng kaaway. Yada. At saka, Oo. nasa atin din ng, ikaw ba, bawa, noon dati, babaero ka. Tapos nakita mo ang nalaman mo ang tunay na pangalan, tinanggap mo ang pumasok ka at nakipagtipan ka. Alam mo yung weakness, pupunta ka ba sa mga sa mga cabaret, sa mga ganyan? Alam mo yung may weakness ka Oo, ba? syempre, hindi na. Hindi mo ilalabas ang sarili mo sa Iiwas ka hindi na mo na, doon sa oo, mga bagay na nagpapabagsak sa'yo. Kung kung kailan, yung, ano yung mga lugar at mga bagay oo, na ginagawa mo na alam mong doon ka laging bumabagsak. oo, Siyempre, yung mga sitwasyon na iiwasan mo na mahina yun. ka, Oo, yung iiwasan mo na yun moment, kasi oo, kumbaga nakilala mo na ang alahayam at nais mo oo, na ngayon na parangalan ng alahayam.
Kaya Yun. sa lahat ng iyong gagawin, lagi mong iniisip, malulugod kaya ang alahayam sa ginagawa ko? Sa Saka lahat, isang factor oh, din yan, sis, yung mga kasama mo. Bakit ka naman yes, sasama sa babaero din, di ba? So, oo, pipiliin mo din yung kasama mo na alam mo na mahina ka, kung ikaw lang, sarili mo lang, baka madala ka uli, di ba? So, oo, kailangan one step ahead ka mag-iisip. Ito ba mm, ikalulugod ba ng aba kung sasama ako sa taong ito, baka akayin ako sa mali. Ganon din yan eh. Kailangan may strategy ka rin para para sa yung sarili. Although kasama mo ang alahiyam, hindi kanya ni pag nandun ka na sa ng kabal. oo, kasi, di ba nga, sabi ng mensahero, pag Willpower sinabihan ka mo. na, o alam mo Oo. na may nakalagay, o bawal tumawid, pero Mm-mm. sasabihin mo, kasi bawal tumawid dahil may namatay na rito. Oo. Tapos Ay, hindi ikaw, ako. oo, sasabihin mo naman sa sarili mo, di, kasama ko naman ang, Sa ako. 91 yan eh. Di Hindi, ba? iligtas ako ng mga kalangit na nilalang. Oo, Ah. ililigtas ako. Hindi ako hindi ako Oh. maano sa bato, di ba? Hindi, Hindi hindi mo tatapak lang ang mga maisod. paa ko sa bato kasi ililigtas ako ng alayam. So, kung Oo. ganun ang ating ang ating pananaw, kumbaga, ikaw na mismo yung naglagay sa sarili mo sa kapahamakan. Oo. Kaya nga may batas para iligtas tayo sa kapahamakan, 'di ba? Ayun, ang batas. Hindi yung Yun. para sa ano lang, paghigpitan ka o wala lang. Oo. Di ba? Hmm. Ay, may katanungan pa sis? Oo, ito may katanungan na itong ang kapatid natin. Sa panahon natin ngayon, ano ang maaaring kumakatawan sa dyablo? Abay, napakadami ng kumakatawan sa dyablo. Hindi lang Iba-ibang, katawan eh, no? Hindi oo, iba-ibang isipan, ano iba-ibang pa, pagkain, nako, sitwasyon sa mga buhay palabas, natin. oo, mga Ang tawag nga dyan ay mga, social media, oo, napakarami. napakarami. Actually kasi, nasa ano yan eh, hindi naman nagbago ang ano, 'di ba? Ang mundo nagbago pero yung temptation diyan pa rin eh. Oo, Mula pa ano ba yung saan na tempt si ating mga si Lolo Hawa at si Lolo Adama. Maganda sa paningin, oo. Yung masarap, kaaya-aya, kaakit-akit. 'Di ba? Kaakit-akit sa kaakit-akit. paningin. Ayan, 'di ba? Masarap sa Alam mo yung panlasa. ginagawa ngayon, 'di ba ang kaakit-akit ngayon yung social Social media, yung mga media, TikTok, oo. 'di ba? Kasi meron na nagpo-produce ng ano nga ba yung pinoproduce na good feeling, ating brain pag Oo, hanggang na-addict ka na sa social media, oo, ganyan. oo. Sabihin mo nga, ano yung tagawan? Kaya, ayun ko, paki-chat na lang din, anong term doon, yung hormone na yon, nagbibigay ng kaya Mm, na-addict ka sa alam mo, ang kabataan, di ba? oo. So, siguro yun ang masasabi ko na isang although akala mo is wala lang, pero ang laki ng epekto pala sa mental, saka sa emotional health ng tao. Mm. Ah, Nako, Although dahil hindi ka physically na sasabihin mo delikado, pero sa mental naman. alam mo sa panahon natin napakadaming trap ni Satan, Oo. 'di ba? Oo. Tumingin ka lang sa Yung mga paligid beauty mo. products, ayan. Oo, ang daming Yung mga trap sa atin. pampaganda daw. Ay, hindi Hmm. mo alam, may hormone pala yan ng may appetite hormone para Mm. pumuti ka, yung mga paputi. Diba, kinukuha nila yun sa mga aborted fetus ng mga white male. Mm. Ayan, na tapos sasama nila sa pharmacy para, syempre nga naman, mapupunta yung puputi ka din kasi yung content nun, bakit kaya, di Mm. ba? Tapos ano pa ba? At Yung saka mga ang hindi kita, kumbaga pinakamalaking trap, pera. uh, as usual, greed, Mm. no? Yung greed, Ang pera naman greediness sa pera. pera is neutral, para yung apoy. Pwede sa Mm. masama, pwede sa kabubuti. Paano ka magluluto kung walang apoy, di ba? Mm. Ang pera ganun din, that is neutral. Ang tao ang nagbibigay ng masamang diyan.
yung greediness. Kasi bakit ano bang nirepresent ng pera? Pera is yung material wealth, saka power. Mm. Kasi hindi kayo magkaka-power kung yung sa power dito sa ating society, 'di ba? Mm. Tinitingnan na nababayaran lahat, nababayaran mo Hindi ko nila lahat pero yun ang makikita natin sa bakit ba nagko-corrupt? Nag-iipon sila ng pambayad sa susunod na eleksyon. Yan na natin sa Ang present daming day ano, ang natin. daming bumabagsak pagdating sa greediness. Oo. Kasi they want power. Oo. Bakit Tsaka kailangan kahit nga kahit nga pwede yung ka mga naman, kapatid natin sa kawan, 'di ba? Dahil sa kahirapan, naiko-compromise nila yung kanilang covenant. kasi pag may pakinabang sa kabila, Oo. doon sila kung sa may pakinabang, di Oo, ba? kahit na alam nila na semplang na yung kabila, Baka may hindi nila talaga pakinabang. alam na semplang. Oo. Ano kaya sis? Baka hindi nila alam na semplang, baka paniwalang-paniwala sila. Abay, napakalaki naman ng napakalaki ng difference para hindi nila makilala na semplang na nga. Itakwil mo ba Kasi naman, 'di ba? na-brainwash na sila, di ba? Oo. Eh Kasi kung ang ginawa dyan kasi siniraan unang-una, itinakwil nila ang Mesaya. So napakalaking semplang 'yun, 'di ba? Yan, oo. Oo. So, iisa pa yung iisa pa yung ating alam mo na kung ano-ano yan, Hmm. kung anong grupo. Okay. Oo. Oo. Pero dahil may pakinabang doon, itong mga kapatid natin ay nananatili pa rin. So, Pride. oo. So, yun ang Hindi nila matanggap sa sarili nila nagkamali pinakamalaking sila. trap. Oo. Oo, pride. Hindi Ah, nila tanggapin nagkamali sila. oo. Kasi in the first place, marami ng mga salita na hindi ka nais na iba tong Oo. masasakit na salita sa mga lumabas o mga Hmm. nag-iba ng direksyon. So Oo. hindi nila matanggap na yung direksyon nila ay maaring baluktot. Oo. Mayroon bang Ano ba yung may masama? dadagdag ang ating mga tagapakinig? Kung wala na, pwede tayong